si Mr. Eric De La Rosa. Siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang. Then mag-uusap sila ni Celso Salazar. Then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Sa patuloy na pag-ulan ng mga testimonya ni Julie Patidongan, mas lumalalim pa ang bangin ng kontrobersya. Isa-isang lumilitaw ang mga pangalan ng mga taong di umano'y sangkot sa malagim at walang awang pagligpit sa mga sabungero. At sa pinakabagong pagsabog ng revelasyong ito, hindi na lamang si Charlie ang tinuturo niyang utak ng operasyon, kundi pati na rin itong si Eric De La Rosa. Isang kilalang sabungero na ayon sa kanya, hindi lang ito basta nanunood sa gilid. May aktwal na kamay daw ito sa tuluyang pagpatahimik sa mga taong naglakas loob na mandaya sa kanilang pinagkakakitaan. Isang negosyo na sa likod ng katahimikan ng gabi ay tila pinapatakbo ng mga taong handang gumawa ng mararahas na hakbang para protektahan ang kanilang interes. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ayon kay alias Totoy, hindi lamang si Charlie ang utak ng serye ng pagkawala ng mga sabungero. Sa bawat detalyeng kanyang inilalabas, mas lumilinaw na ang imahe ng isang malawak na operasyon na puno ng panlilinlang at karahasan. Lumabas sa salaysay ni Patidongan na si Eric De La Rosa, isang veteranong sabungero, ay may koneksyon na higit pa sa simpleng pagkakadawit sa kaso. Sa harap ng publiko, kilala siya bilang manlalarong nabubuhay sa adrenalina ng sabong. Ngunit sa likod ng mga hiyawan at palakpakan sa sabungan, ayon kay Julie, may mas madilim na anyo ang taong ito. Isang taong handang kumitil ng buhay para protektahan ang kanilang pinagkakakitaan. Kung saan hindi umano nagatubili si Eric na lumahok sa mismong pag-alis sa mga tinukoy nilang balakid sa negosyo. At ang ibig sabihin nito ayon sa testimonya, ay ang pagligpit sa mga taong nakitaan nila ng pandaraya. Isang desisyong ginawa hindi sa gitna ng init ng galit, kundi sa malamig at kalkuladong paraan na parang nag-aayos lang ng problema sa isang ledger, binubura ang mga pangalan na ayaw na nilang makita. Ayon pa sa mga pahayag ng witness, si Eric De La Rosa raw ang nag-uutos na i-hold ang mga taong nahuhuling nandadaya sa sabong. Kapag nahawakan na sila, agad niya itong ipinapaalam kay Charlie. At dito na umano nagaganap ang malagim na krimen. Batay sa mga testimonya ng whistleblower, ang mga nahuling ng tsutsupi ay agad nagmamakaawa at umiiyak para bigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Humihingi sila ng patawad at nangangako na hindi na mauulit ang kanilang mga panloloko. Ngunit dahil umano sa utos na ipinapatupad, ang mga ito ay tuluyang pinatahimik na parang mga dahon na winalis lang ng mabilis. Ang mga pangyayaring ito ay naglalahad ng madilim na bahagi ng karahasan kung saan ang hustisya ay tila napapalitan ng takot. Ang pag-iral ng ganitong sistema ay nagdudulot ng pangamba sa mga taong nasasangkot at sa mga nanonood sa paligid ng mundo ng sabong. Hindi ka ba nagtataka kung bakit napakalinis ng pagkakagawa ng krimen na ito? Kung bakit hanggang sa highway lang nakita ang sinasakyan ng mga biktima at mula roon bigla na lang silang nawala? Wala nang nakitang bakas, wala nang nakakita kung saan sila dinala. At higit sa lahat, hindi na sila nasundan sa tinatawag ng ilan bilang kanilang pinaka-slaughterhouse. Ayon sa salaysay ni Julie Patidongan, hindi ito basta-bastang operasyon dahil planado ang lahat, detalyado, at isinagawa ng mga taong bihasa sa pagtanggal ng ebidensya na mistulang nag-aayos lang ng talaan. Sa kadahilanang may mga driver na naghahatid sa mismong oras na itinakda, may mga spotter na nakabantay sa bawat galaw ng target, at may mga financier na tahimik na nagbabayad para tiyaking walang CCTV na magre-rehistro ng kanilang mukha. Mula sa pagpapalit ng sasakyan, paulit-ulit na paglipat ng lokasyon, hanggang sa paggamit ng mga lugar na imposibleng matrace, lahat ay bahagi ng kanilang maingat na pagtatangka na itago ang kanilang mga bakas. Kaya ngayong hindi tinigilan ni Patidongan ang pagsisiwalat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga ilegal na gawain ng kanyang dating pinagsilbihan. Mas lalo pang kinabahan at nataranta ang mga taong sangkot dito. Ang kanyang matapang na hakbang ay naging isang malaking banta sa kanilang mga plano at mga lihim na matagal nang itinatago. Dahil dito, lalong naging madiskarte raw at mapanlinlang
ang kanilang mga kilos at pagtatakip sa mga sabungero na di umano'y kanilang itinumba. Ang kanilang desperadong pagsisikap na maitago ang katotohanan ay nagpapakita daw ng lalim ng kanilang pagkakasangkot at ang kanilang takot sa posibleng parusa na maaring dumating mula sa batas. Sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang kampanya ni Patidongan upang ilantad ang buong sistema ng katiwalian na nagdudulot ng malaking nerbiyos sa mga nasa likod ng krimeng ito. Dahil nga rin sa mga pangyayaring ito, ang mga taong dati ay nagmamasid lamang sa malayo, ngayon ay nagiging aktibong kalahok sa paghahanap ng katarungan. Ang pagbubunyag ni alias Totoy ay nagbigay ng lakas ng loob sa iba pang mga testigo na lumabas at magsalita. Sa kabila ng mga banta at panganib na kanyang kinakaharap, patuloy niyang ipinaglalaban ang katotohanan at hustisya para sa mga biktima ng sistemang ito. Ngunit paano nga ba niya maipagpapatuloy ang kanyang misyon ng pagsisiwalat kung sa kabila ng kanyang mga inilalantad ay may mga usap-usapan na ang ilan sa mga pamilya ng mga nawawala ay pinuntahan daw ng kabilang panig at nakipag-ayos kapalit ng malaking salapi. Kung saan ayon sa ating patuloy na pagsaliksik at paghalungkat sa mga balita, isang nakakagulat na revelasyon ang lumutang mula sa mga lihim na pinag-uusapan sa likod ng mga eksena. Lumalabas na ang ilan sa mga pamilya ng mga sabungero ay pinilit makipag-areglo. Ang layunin nito ay upang hindi na madamay sa masalimuot na kaguluhan na nilikha ng pagsisiwalat ni Patidongan. Sa halip na makuha ang hustisya, may mga tumanggap daw ng malalaking halaga ng pera upang itigil ang pagsasampa ng kaso o anumang mga legal na hakbang na maaaring magdulot ng gulo o problema sa kabilang panig. Ang ganitong uri ng mga galaw ay naglalantad ng mas malalim na problema na sumisira hindi lamang sa sistema ng katarungan pati na rin sa tiwala ng publiko. Kaya agad na hinimok ng mga otoridad ang mga kaanak ng mga biktima na huwag magpadala sa mga pangakong pera mula sa kabilang panig. Pinapayuhan silang maging matatag at magtiyaga sa pag-antay ng hustisya. Kung totoo ang mga paratang ni Julie na si Eric De La Rosa nga ang isa sa mga pangunahing sangkot sa pagkawala at pagtatago sa mga sabungero, hindi na niya matatakasan ng batas. Sa ngayon, walang silbi ang pananakot para itaboy ang katarungan sa kanyang landas. Dahil nagtulungan na ang Patidongan Brothers, mga taong matapang na nagsisiwalat ng katotohanan at handang ilagay ang kanilang buhay sa panganib upang ipanalo ang laban na ito. Hindi lamang ito ordinaryong usapin ng pagsisiwalat, ito ay isang digmaan para sa hustisya ng mga biktimang itinumba ng walang kalaban-laban. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagkakadawit ni Eric De La Rosa sa pagkawala ng mga sabungero? Na ayon mismo sa whistleblower, siya raw ang naguutos na i-hold ang mga taong nahuhuling nandadaya. Totoo kaya ang lahat ng mga paratang ni Dondon? O isa lamang itong maling akusasyon na layuning ilihis ang investigasyon? Ikaw na ang humusga, comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.